12 anyos pa lamang si Via Gem nang ipakilala sa kanya ang isang gwapong lalaki na si Jericho. Nag-iisang kaibigan ito ng kanyang ama at kasosyo sa negosyo. Unang kita pa lamang ni Via Gem sa binata, ay may naramdaman na kaagad siyang kilig sa kanyang puso. Mabait at mapagbigay si Jericho sa mga bata. Kaya naman, nahulog kaagad ang loob ni Via Gem dito. Ngunit nabigla si Via Gem nang malaman niyang hindi lang basta kaibigan ng kanyang ama ang gwapong lalaki, dahil magkababata pala ang mga ito. Ibig sabihin ay may edad na kung tingnan si Jericho para kay Via Gem. Ganun pa man, ay hindi naging hadlang sa munting puso ng bata ang lihim na nararamdaman para dito. Lumipas ang ilang taon, ay nagpatuloy lamang si Via Gem sa pagtago ng kanyang nararamdaman para kay Jericho. Hanggang isang araw, ay nagulat na lamang si Via Gem nang marinig ang boses ng binata sa study room ng kanyang ama. Anong gagawin ko, Jericho? Babagsak na ang kumpanya ko. Papayag ka bang makitang babagsak ang pinaghirapan nating dalawa? Bakit? Dahil may sarili ka ng kumpanya? Galit na wika ng ama ni Via Gem. Napasinghap ang dalaga na ngayon ay 24 anyos na at kakatapos lamang mag-aral ng kolehiyo. Dahan-dahan namang lumapit si Via Gem sa pinto ng study room upang marinig palalo ang usapan ng kanyang ama kasama ang lalaking lihim niyang iniibig. Please bro, mag-usap tayo ng mahinahon. Ayokong mag-away tayo dahil lang dito. Alam mong mahal ko ang kumpanya mo at mahal ko rin ang kumpanya ko. Hindi mo ako masisisi kung bakit ayaw na kitang tulungan ngayon dahil lulong ka na sa sugal. Ikaw ang dahilan kung bakit babagsak ang kumpanya mo, Nestor. At gagawin ko ang lahat, hindi lang matulad sa'yo. Napalunok si Via Gem sa narinig at dahan-dahang binuksan ng pinto. Ngunit muling napasinghap si Via Gem nang makita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa harap ni Jericho. Please bro, tulungan mo ko. Bata pa ang anak ko at 40 anyos pa lang ako. Wala na ang kanyang nanay. Ayokong pati ako ay mawala rin sa kanya. Itong kumpanya ko na lamang ang tanging pag-asa namin ng anak ko. Huwag mo naman akong iwan sa ere, Jericho, lalong-lalo na ang anak ko. Umiiyak na wika ng Don. Hindi na napigilan ni Via Gem ang sarili at binuksan na ng malaki ang pintuan upang makapasok siya. Save us. Please, save us. I can work for you, Uncle Jericho. Just save us. Diretsyong wika niya. Nagulat naman ang dalawang lalaki at napailing ang ama ng dalaga. Via Gem, anak, wala ka pang alam na trabaho. Katatapos mo lamang mag-aral at wala pang bakanting trabaho sa kumpanya ng uncle mo. Then magtatrabaho ako sa kanyang bahay, Dad. May sariling bahay ka, Uncle, right? I'll work for you. I can cook, clean, and even do the laundry. Just save us. Hindi ko kayang makitang naghihirap ang daddy ko, Uncle. Please? Napailing si Jericho at unti-unting pinatayo ang kaibigan nito. Pagkatapos ay humarap sila kay Via Gem. Ayokong gawin kang katulong, Via Gem. Importante ka sa akin. Kayo ng daddy mo. Pero kailangan mong tanggapin na mawawalan na kayo ng kumpanya o negosyo sa oras na hindi titigil ang daddy mo sa bisyo niya. I'll make sure, Uncle, na titigilan na ni daddy ang pagsusugal niya. Just give him a chance po. Ako na ang nakikiusap sa inyo. Napayuko lamang ang Don at huminga naman ng malalim si Jericho. You should be thankful, bro. May anak kang mapagmahal sa magulang. Well then, drop on my office tomorrow. Ibibigay ko sa iyo ang perang kailangan mo. And for you, Via Gem, alam mo naman ang address ng bahay ko. Pumunta ka na lang doon at mamili ka na magiging kwarto mo. Don't worry too much sa trabaho dahil
Ikaw lang naman ang maiiwan doon dahil nasa opisina ako. Nakahinga ng malalim si Viajem at lumapit sa kanyang ama. Dad, please, huling alas na natin to. Kailangan mo nang magbago bago pa tayo maubusan ng taong tutulong sa atin. Anak, sigurado ka na ba talaga? Hindi ka ba mahihirapan doon? Pasensya ka na ha. Hindi ko na namamalaya na masyado na pala akong nalulung sa bisyo at nadamay ka patuloy dito. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan, Dad. At may tiwala naman ako kay Uncle Jericho. Alam kong hindi niya ako pahihirapan. Tumango na lang ang Don at niyakap si Viajem. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay ang dalaga at nag-iwan lamang ng sulat para sa kanyang ama. Ayaw niyang umalis ng bahay na makikita ang Don dahil mahihirapan lamang siya. Unang beses niyang lumayo sa kanyang ama at lalong unang beses niyang tumira sa bahay ng lalaking lihim na iniibig. Biglang napangiti si Viajem habang nasa loob ng taxi. Nalulungkot man siyang isipin na malayo sa ama, hindi naman niya mapigilan ang sarili na ma-excite lalo na't makakasama niya sa iisang bubong ang kaibigan nito. Hindi tuloy mabura-bura ni Viajem ang ngiti dahil para sa kanya ay para silang mag-asawa ni Jericho sa oras na magsama na sila sa iisang bahay. Habang nasa biyahe, ay hindi mapigilan ni Viajem na mapatanong sa kanyang sarili kung bakit 40 anyos na ang Don pero hindi pa rin ito nagkakaroon ng asawa o nobya man lang. Matinik sa babae ang Don, pero wala man lang ito ni isang babaeng niligawan. Para kay Viajem, si Jericho na ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Nakaramdam muli ng kilig si Viajem hanggang sa makarating siya sa mansyon ni Jericho. Masayang bumaba si Viajem sa taxi at agad nag-doorbell sa gate. Alright, wala palang tao sa loob dahil tiyak kong nasa opisina na si Uncle Jericho. Or should I call him Jeric? Wika ni Viajem sa sarili at inayos pa ang collar ng kanyang damit. Bubuksan na sana niya ang gate nang bigla itong bumukas at iniluwa doon ang gwapong Don, si Jericho. Jeric, Uncle Jericho, nandito ka pa? Gulat na wika ni Viajem. Napatawa naman ng mahina ang binata at tumikhim. Nag-iwan ako ng mensahe sa daddy mo na mamayang hapon na kami magkita sa opisina ko. Kailangan ko pang i-welcome ang pinakauna kong bisita sa bahay ko. Tumawa naman ng marahan si Viajem at pumasok na sa loob. Kayo naman ho, hindi naman kailangang i-welcome mo ko. Nakakahiya nga po at tumagdag pa ako sa gastusin niyo dito. Nah, it's fine with me. Mas mabuti nga na narito ka dahil wala akong kasama sa bahay. At least pag uwi ko dito, alam kong may naghihintay sa akin. Nais kong malaman mo, Viajem, na hindi ka katulong dito ha? Kung nais mo ring umuwi sa inyo, ay malaya kang makakauwi kahit kailan mo man gusto. Salamat po, Uncle. Napakabuti niyo sa amin ng daddy ko. Salamat din at pumayag kayo sa gusto ko. Kung hindi lamang dahil sa'yo, ay hindi na ako tutulong pa sa daddy mo, Viajem. Dahil nais ko siyang turuan ng leksyon. Pero dahil ikaw na mismo ang humingi ng tulong, ay sino ba naman ako para hindian ka? Napangiti naman ang dalaga sa oras na iyon. Mas lalong pumogi sa kanyang paningin si Jericho dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Pumili ka na ng kwarto mo sa taas. Bukas ay ipag-shopping kita para magkaroon ka ng bagong damit dito. Alam ko naman na konti lang ang dala mong gamit. Nanlaki naman ang mga mata ni Viajem at biglang nag-init ang kanyang mukha. Kilalang kilala talaga ng binata ang kanyang pagkatao. Dahil sinabi pa nitong konti lamang ang kanyang dalang gamit, kahit 3 maleta naman ang nasa harap nito. Naku, wag na ho at marami na itong dala ko. Hayaan ninyo, Uncle, at pagbubutihin ko po ang trabaho ko upang makabayad man lang kami ni Daddy sa'yo.
Umiling na lamang si Jericho at kinuha na ang 2 maleta. Just feel easy on me, Via Gem. I won't bite. Tara na sa magiging kwarto mo. Aalis din ako mamaya dahil magkikita pa kami ng daddy mo. Tumango na lamang si Via Gem at sumunod na sa Don. Sa ikalawang palapag ng bahay sila dumiretso at lihim pang nagulat si Via Gem nang makita niyang magkatabi lamang sila ng silid ni Jericho. Nalaman niya kaagad ito dahil bukas ang kwarto ng binata. Dito ang kwarto mo. I'll make sure na makakauwi ako ng maaga upang makatok mo man lang ako sa tabi kapag may kailangan ka. Don't bother, Uncle. Madali ko lang mamememorya ang bahay mo. Medyo may kalakihan siya kaysa sa bahay namin, but I can manage po. Ngumiti si Jericho at ginulo ang buhok ni Via Gem. Biglang nagtagpo ang kilay ng dalaga dahil hindi niya nagustuhan ang ginawa ng binata sa kanya. Please stop that. Hindi na po ako ang batang kilala niyo, Uncle Jericho. Sa katunayan nga ay nahihiya akong tawagin kayong uncle dahil napakabata pa ninyong tingnan kesa sa akin. Sorry, nakalimutan kong dalaga ka na pala. I just missed the 12 years old Via Gem na masyadong sweet sa akin. Ibang-iba ka na ngayon dahil seryoso ka na sa buhay, ngiting sagot ni Jericho. Yumuko lamang si Via Gem dahil ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha dahil naaalala niya naman ang mga pinagagawa niya noong kabataan niya. Totoong malapit si Via Gem sa Don nung una niya itong makilala. Halos ayaw nangang tanggalin ng batang Via Gem ang paningin nito sa binata at hinahanap niya palagi si Jericho sa oras na hindi niya ito makita. Ngunit nagbago lamang ang lahat nang maisip ni Via Gem na dalaga na siya at binata pa rin si Jericho. Kusa siyang lumayo dito at itinago na lamang ang pag-ibig na nadarama. Nahihiya kasi si Via Gem na baka pagtawanan ng lahat sa oras na malaman ng mga ito ang kanyang sikreto. Ayaw ni Via Gem na masabihang mahilig siya sa matanda dahil iisang tao lang naman ang pinapangarap niya, si Jericho. Nakita na lamang ni Via Gem ang sarili na pumasok na sa kanyang silid at kaagad sinarado ang pinto. Narinig niya ang ugong ng papaalis na sasakyan kaya sigurado si Via Gem na nag-iisa na lamang siya sa mansyon. Napakagat-labi na lamang siya nang maisip muli na para silang mag-asawa ni Jericho na magkasama sa iisang bubong. Maya-maya pa ay lumabas ng kwarto si Via Gem at naglibot sa mansyon. Natutuwa siya dahil malinis ang buong lugar na tila ba araw-araw nitong nililinisan. Lumipas ang ilang oras at nakadama ng gutom si Via Gem kaya nag-order na lamang siya ng pagkain dahil hindi naman siya marunong magluto. Natatawa na lamang ang dalaga dahil malakas ang fighting spirit niya na sabihing magtatrabaho siya kay Jericho, na kahit pagluluto ay hindi naman niya alam. Gabi na nang marinig ni Via Gem ang paparating na sasakyan, kaya mabilis siyang lumabas ng kwarto. Hindi pa man siya nakakababa, ay nakita na niyang bumukas na ang pinto sa sala. Napatigil hininga pa ang dalaga nang makitang pumasok na si Jericho at animoy humina ang takbo ng oras para kay Via Gem. Makitang kinawayan siya ng binata at natatawa pa ito. Hey, are you alright? Kanina pa kita tinatawag pero tulala ka lang dyan. Expecting someone? Ha? Hindi, sorry. Hindi lang ata ako sanay na ikaw ang nakikita ko ngayon. Pagsisinungaling ng dalaga. Kahit ang totoo, ay masaya siyang makita si Jericho. Ngumiti naman ng tipid ang binata at pinababa siya nito. Do you miss your dad? Pwede kitang ihatid sa kanya ngayon. Naku, hindi na Jericho. Uncle, nakakahiya naman sa'yo. Bukas na pala ako magsisimulang magluto. Kailangan ko pang manood ng palabas para matuto ako Don't pressure yourself, sweetheart. Magbibihis lamang ako at kakain tayo sa labas. Gusto mo yon? Napatulala naman si Via Gem sa narinig.
Tila naguunahan ng kanyang mga alaga sa tiyan sa sinabi ng Don. Hindi, okay lang. Alam kong pagod ka, kaya bukas na lamang tayo umalis ng bahay. Nag-order na lang ako ng pagkain. Sigurado ka? Okay, fine, sweetheart. Bukas na lamang tayo umalis. Tumango na lamang si Via Gem, kahit ang totoo ay kilig na siya sa oras na iyon. Pangalawang beses lamang siyang tinawag na sweetheart ng lalaking kanyang iniibig. Hindi nagtagal ay bumaba na si Jericho galing sa silid nito at sabay na silang kumain ng hapunan. Pagkatapos maghugas ni Via Gem, ay tinawag siya ng binata upang manood ng palabas. Nagdadalawang isip pa si Via Gem kung papayag ba siya dahil naiilang o nahihiya pa rin siyang kasama sa iisang bubong ang Don. Hanggang sa pinili na lamang ng Don na magpahinga at hinayaan si Via Gem sa sala. Kinabukasan ay nagising na lamang si Via Gem dahil sa isang katok sa labas ng kanyang kwarto. Nakapikit pa ang dalaga habang binuksan ito at natawa naman si Jericho nang makita siya. "Good morning, sleepyhead. Maghanda ka na at kakain na tayo ng agahan. Pupunta tayo ng mall ngayon, hindi ba?" Morning. Maaga pa naman na. "Nope, it's already 10 in the morning na. Bumaba ka na at tapos na po ako sa pagluluto." Biglang nagising ang kaluluwa ng dalaga nang marinig ang katagang pagluluto. "Oh goodness, sorry uncle. Ako dapat ang magluluto para sa'yo. Pero ikaw itong nagluto para sa atin." Tumawa ng marahan si Jericho at hindi napigilang panggigilan ang mukha ng dalaga. Ngunit agad rin naman itong napatigil nang ma-realize ang ginagawa. "Oh, sorry about that. Huwag ka na mag-alala at hindi naman ako papasok sa office. Kaya okay lang na ako ang magluto. Sa baba na kita hihintayin." Kaagad tumalikod si Jericho at naiwan namang tulala si Via Gem. Napahawak na lamang si Via Gem sa kanyang pisngi, sabay iling dito. Kailan kaya titigil ang lalaking iyon na panggigilan ako? Nagmumukha akong bata eh. Bulong niya at dumiretso na sa banyo. Samantalang si Jericho naman ay agad na pagsabihan ang sarili. Pabalik-balik lamang ang kanyang lakad sa kusina habang naghihintay sa dalaga. "Pigilan mo ang sarili mo, Jericho. Tinatakot mo yung anak ng best friend mo eh." Saad niya sa sarili. Agad ring napaupo si Jericho at napaisip ng malalim. Masaya siyang makasama si Via Gem sa iisang bubong, kahit hindi naman iyon ang plano niya. Matagal nang pinapangarap ni Jericho na makalapit sa dalaga, dahil ang totoo ay matagal na siyang may nararamdaman para dito. Nasubaybayan niya ang paglaki ni Via Gem, at simula noon ay may lihim na siyang pagtingin sa dalaga. Hindi lang niya masabi-sabi sa kanyang kaibigan dahil hindi siya handa sa magiging reaksyon nito. Kaya pinili na lamang ni Jericho na itago ang nararamdaman para sa dalaga. Si Via Gem din ang rason kung bakit wala siyang makitang babae na para sa kanya. Iniisip kasi ni Jericho na balang araw ay masasabi niya rin kay Via Gem ang tunay na nararamdaman. Napatigil si Jericho sa pag-iisip nang makitang pababa na ang dalaga sa hagdan. Kaagad rumihistro ang ngiti sa labi ni Jericho at tumango siya dito. "Goodness baby, ang ganda mo talaga." Mga katagang naisabihin ng binata. Pero natatakot siyang makita ang magiging reaksyon ni Via Gem. Nawawalan kasi ng kumpiyansa sa sarili ang binata dahil sa agwat ng kanilang edad. "Let's eat? Pasensya na kung natagalan ako. Nagbihis na kasi ako para diretso na tayo sa mall. Nakakahiya at mukhang kanina ka pa ready." Ngiting wika ni Via Gem na ikinangiti rin ni Jericho. Isa sa nagustuhan niya sa dalaga ay ang pagsasalita nito na para bang kaedad lamang siya nito. Hindi pinaramdam ni Via Gem na matanda siya ng ilang taon, bagkos ay pinaramdam sa kanya ng dalaga na bata pa siya.
Tumango na lamang si Jericho at agad nilagyan ng kanin at ulam ang plato ni Via Gem. Napatigil naman si Jericho nang tumikim ang dalaga. "It's fine, Uncle. I can manage po." Nahihiyang wika nito. Tumango naman si Jericho at humingi ng pasensya. Nagsimula na silang kumain at natutuwa naman si Via Gem dahil masarap ang luto ng binata. Mas lalo pang nahulog ang loob ni Via Gem para kay Jericho. "Ano pa kaya ang kaya mong gawin, Jericho? Kasi mukhang lahat ng hinahanap ko sa iisang lalaki ay nasa iyo na." Sa loob-loob ng dalaga, matapos silang kumain. "Tara na, it's already 11:30 at kakain na naman tayo mamaya sa mall." Pag-aaya ni Jericho sa kanya. "Sige, ako na lamang ang magdadrive." "Na hindi ako sanay, ako na lang at nais kong masiguro ang kaligtasan mo. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo ha, pero gusto ko lang na maupo ka upang hindi ka mapagod sa pagmamaneho." Hindi na lamang sumagot si Via Gem at pinipigilan ng sarili na mapangiti. Pagdating nila sa mall ay agad silang pinagtitinginan ng mga tao, mapalalaki man o babae. May iba na tila kinikilig nang makita sila. Pasimple namang tumikit si Via Gem kay Jericho at bumulong dito. "May dumi ba ako sa muka? Kanina pa tayo pinagtitinginan ng mga tao." Tumawa naman si Jericho at inakbayan siya. "Walang dumi ang mukha mo, sweetheart. Masyado ka lang maganda, kaya ka pinagtitinginan." "Ikaw naman, pati ba babae ay nagagandahan sa akin, ganon?" Baka nagsiselo sila kasi kasama mo ang isang Jericho na gwapo." Nagulat si Via Gem sa narinig at agad napatawa. Hindi niya alam na may pagkamakulit din pala ang binata. "I can't believe na marunong ka palang magbiro. Akala ko kasi katulad ka ni Daddy na seryoso sa buhay." "Seryoso naman ako sa buhay pero dapat balance tayo palagi. May oras na seryoso tayo. May oras naman na ilalabas rin natin ang ugali na nakatago. Ikaw ba, may tinatago ka dyan? Sabihin mo na," ngiting sagot ng binata. Napatigil naman si Via Gem dahil kakaiba ang dating nito para sa kanya. Nais ba ng lalaking ito na sabihin ko sa kanya ang nakatago kong nararamdaman? Naku, baka isauli ako nito kay Daddy at hindi niya matanggap na isang bata ang nagkakagusto sa kanya. Sa loob-loob niya at hindi na lamang nagsalita. Pumasok sila sa isang mamahaling butik na agad naman silang nilapitan ng mga nakaabang na sales lady. "Good morning, ma'am. Sir, ano pong hinahanap natin?" Kaagad namang umiti si Via Gem sa mga ito at si Jericho naman ang sumagot. "Ibigay niyo sa akin lahat ng damit na sa tingin niyo ay bagay sa kanya." Turo ng binata kay Via Gem. "Got it po. Hintayin niyo lamang kami dito ng girlfriend mo, sir. Upo na lang muna kayo." Nagulat naman si Via Gem sa narinig at magsasalita na sana nang biglang tumango si Jericho. "Yes, please. Thank you." Napalunok na lamang ng laway si Via Gem at pasimpleng bumulong sa binata. "Bakit hindi mo sinabi ang totoo?" "Hayaan mo na sila. Kung ano ang gusto na lang isipin, sweetheart." "Ayoko namang isipin nila na mag-ama tayo. Napakatanda ko naman kung ganun." Napahagikik naman ng dalaga at tumango na lamang. Hindi naman mapigilan ni Jericho ang matuwa nang makita niyang natutuwa ang babaeng iniibig. "Slowly but surely, masasabi ko rin sa iyo ang totoo, Via Gem. Sa ngayon ay gagawin ko muna ang lahat upang mapalapit ka sa akin." Sa isip niya at dahan-dahang hinawakan ng kamay ng dalaga. Napaigtad naman si Via Gem nang maramdaman ang paghawak ni Jericho, pero nginitian lamang siya nito. Naiiling na lamang ang dalaga at hindi na nagsalita pa. Maya-maya ay bumalik na nga ang mga sales lady, bit-bit ang mga damit na napili ng mga ito. Natuwa naman si Via Gem nang subukang isukat ang mga damit dahil bukod sa bagay ito sa kanya, pasado naman kay Jericho ang lahat. Nagulat na lamang si Via Gem nang malamang binili lahat ng binata ang damit na kanyang sinukat
at naglibot pa sila sa mall. Maraming inuwing gamit si Via Gem sa araw na iyon. Hindi mapantayan ang kanyang tuwa dahil unang beses niyang malibre ng taong hindi niya kaano-ano at si Jericho pa ito. Gabi na rin ang umuwi sila kaya natulog na kaagad ang dalaga. Samantalang si Jericho naman ay dumiretso sa kanyang silid upang magtrabaho muna sa gabing iyon. Mabilis lumipas ang araw at tuluyan ng nagkalapit ang loob ni Jericho at Via Gem. Tuwing umaga ay si Jericho ang naghahanda ng kanilang pagkain. At tuwing gabi naman ay si Via Gem ang nagluluto sa tulong ng internet. Masayang-masaya si Via Gem tuwing uuwi si Jericho dahil walang palya at may pasalubong siya galing sa binata. Minsan ay walang pasabi na pumunta si Via Gem sa kumpanya ng Don at dinalhan ito ng pagkain. Kaya sabay silang kumain ng tanghalian at lihim itong ikinatuwa ng binata. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Via Gem at hindi niya alam na pinaghandaan pala siya ng Don kasama ang kanyang ama. Naiiyak na lamang ang dalaga nang makita ang kanyang ama isang araw sa mansyon ng Don. Isang simpleng flower bouquet at maliit na cake lamang ang hinanda ng dalawang lalaki. Pero malaking impact na ito para kay Via Gem. "You remember, Dad? Thank you for coming," saad ni Via Gem at niyakap ang ama. "Ang totoo niyan, anak, ay si Jericho ang nagpaalala sa akin. Pasensya ka na at sobrang dami kong ginagawa sa opisina. Stable na pala ang kumpanya namin ng Uncle Jericho mo." "Happy to know, Dad. Kumain na tayo." Masayang kumain ang tatlo dahil si Jericho mismo ang nagluto. Tuwang-tuwa naman si Via Gem dahil ramdam niya ang pagmamahal ng dalawa para sa kanya. Samantalang si Jericho naman ay alagang-alaga kay Via Gem kahit pa nasa harap lamang nila ang Don. Napatigil na lamang si Jericho nang marinig ang boses ng kaibigan. "Alam niyo, para kayong mag-asawa. Parang wala ako dito ah." Napatulala naman si Via Gem sa narinig at nanlaki naman ang mga mata ni Jericho. "Bro naman, huwag mo naman kaming pag-isipan ng ganyan." Si Jericho ang unang nakabawi. Tumawa ng marahan ang Don. "What's wrong? Parehas naman kayong single. Tsaka 25 na ang anak ko, Jericho. Kailan mo pa babalak mag-settle down? Kapag 50 ka na?" Naglanding naman sa mukha ng Don ang tissue galing kay Jericho at napatawa naman si Via Gem. "Sige lang, ipamukha mo pa sa akin na matanda na ako. Sisingilin talaga kita sa lahat ng naitulong ko sa'yo." Biro ni Jericho, ngunit tumawa lamang ang kaibigan. "Alam kong hindi mo yan gagawin. Kukunin ko sa iyo ang anak ko, magsisisi ka talaga." "Aba, walang ganyanan, bro. Masaya na kami ni Via Gem dito eh." Sabay-sabay na lamang na napatawa ang tatlo at kumain na muli. Hapon na nang umuwi ang Don at naiwan naman si Jericho at Via Gem sa mansyon. Nang makabalik na sa loob ang dalawa, ay bigla na lamang niyakap ni Via Gem si Jericho na ikinagulat nito. Via Gem, may problema ba?" "Wala naman. Gusto ko lang mag-thank you. You made my day extra special. Hindi ko inakala na pupunta dito si Daddy ngayon. Masaya akong malaman na masaya ka, Via Gem. Wala akong ibang hangad kundi ang maging masaya ka dito sa piling ko." Napakagat-labi naman ng dalaga sa narinig. Hindi niya maintindihan, pero tuwing may sasabihin ang Don, ay kakaiba ang dating nito sa kanya. "Matulog na tayo. Maaga pa ako bukas sa opisina dahil magkakaroon ng party ang buong department." Bumitaw naman si Via Gem sa yakap at tumango kay Jericho. "Sige, bukas ako naman magluluto para makabawi man lang ako sa sorpresa mo sa akin ngayon." "Okay, pero may gusto sana akong sabihin sa iyo, sweetheart." "Ano yun?" "Nais kong sumama ka sa akin bukas. Be my date for tomorrow." Hindi naman nakasagot kaagad ang dalaga. Sa oras na iyon ay ramdam niyang nag-iinit na ang kanyang mukha dahil unang beses niyang mayaya ng isang Jericho at gusto pa niya ito.
Is it too much to ask, sweetheart? Tanong pa muli ni Jericho. Mabilis namang umiling si Viajem at unti-unting ngumiti. Of course, I love to. I'll be your date tomorrow. I promise that. Tumalikod na ang dalaga dahil papasok na siya sa kanyang silid bago pa niya masabi sa harap ng binata kung gaano siya kasaya sa pag-aaya nito. Kaagad ring napangiti si Jericho at nag-iwas ng tingin. Hindi na niya napigilan ang sarili at niyakap na lamang si Viajem patalikod. Ramdam niya ang paninigas ng katawan ng dalaga, kaya bumulong na lamang siya dito. Thank you, sweetheart. Good night. Tumango naman si Viajem at tuluyan nang nakapasok sa loob ng kwarto. Tila doon pa nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil hindi niya napansin na pinipigilan pala niya ang kanyang hininga nang yakapin siya ni Jericho. Segundo lamang ang lumipas ay nakita na lamang ni Viajem ang sarili na tumatalon-talon sa kanyang kama dahil sa kilig na nadarama. Kinabukasan ay naunang nagising si Viajem at kaagad naligo. Bumaba rin kaagad ang dalaga sa kusina upang magluto ng agahan. Kumakanta-kanta pa siya dahil sa hindi pa rin nawawala ang tuwang nararamdaman niya. 8:00 na ng umaga nang bumaba si Jericho at sabay na rin silang kumain. Wala ni isang nagsasalita sa kanila pero ramdam naman nila ang saya sa paligid. Matapos makapaghanda ay umalis na ng mansyon ang dalawa at dumiretso na sa kumpanya. Maraming tao ang nakita si Viajem at nagulat pa siya na makitang masaya ang mga itong makita siya. Natatawa na lamang si Viajem dahil muntik na niyang makalimutan na halos araw-araw na pala siyang nakikita ng mga tauhan ni Jericho tuwing dadalhan niya ng pagkain ang binata. Masayang nakikipagkulitan si Viajem sa mga bisita hanggang sa oras na ng inuman at niyaya naman siya ni Jericho na sumali sa grupo. Hindi sanay ang dalaga, kaya nakakatatlong baso pa lamang siya ay niyaya na niyang umuwi si Jericho dahil sumasakit na ang ulo at tiyan niya. Kaagad namang pumayag ang binata dahil nag-aalala siya kay Viajem lalo na at namumutla na ito. Sa loob ng sasakyan ay hindi na nakayanan ni Viajem ang sarili at nailabas na niya ang lahat ng kinain, pati na ang inumin na nagpasakit sa kanyang ulo. Biglang bumalik ang ulirat ni Viajem at nakadama ng hiya matapos madumihan ang loob ng sasakyan ni Jericho. Oh my! I'm sorry! I'm so sorry! Hindi lang talaga ako sanay sa mga alak. It's okay. Steady ka lang at malapit na tayo sa bahay. Sagot ni Jericho na may ngiti. Mas lalo tuloy nahiya si Viajem at hindi na nagsalita. Pagdating ng bahay ay kaagad naligo si Viajem at naglinis naman ng sasakyan si Jericho. Matapos maligo ni Viajem, ay lumabas siya ng bahay at planong tawagin ng binata dahil yayayain niya itong kumain ng merienda kahit pa kagagaling lamang nila sa party. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ni Viajem nang makita sa unang pagkakataon ang walang damit na si Jericho. Topless ito habang naglilinis ng sasakyan at napamangha naman ang dalaga dahil sa sobrang ganda ng katawan ni Jericho. Nahuli ni Jericho na nakatingin sa kanya si Viajem, kaya humarap palalo ang binata. Love the view? Biro ni Jericho at mabilis namang nag-iwas ng tingin si Viajem. Natatawa namang lumapit si Jericho kay Viajem at ginulo ang buhok ng dalaga. Pasok na tayo sa loob. Maggagabi na kaya magluluto na muna ako. Hindi naman nagustuhan ni Viajem ang ginawa ni Jericho, kaya tumikim siya dito. Ayokong guluhin mo pa ang buhok ko sa susunod, please. Hindi na ako bata para sa ganoong gesture. Napatigil naman si Jericho at umatras. I'm sorry, Viajem. Nasanay lang siguro ako nung kabataan mo. Pasensya na. Hindi ako galit sa inyo, pero nais kong tigilan mo na ang pag-iisip na ako pa rin ang batang Viajem noon. Dalaga na ako at handa na ring mag-asawa. Handa ka nang mag-asawa? Aalis ka na dito? Bakit hindi ko alam na may boyfriend ka na, sweetheart?
Utal na tanong ni Jericho at biglang nakaramdam ng sakit sa kanyang puso. Huminga ng malalim ang dalaga at lihim na hiniling na sana ay nasa katawan pa niya ang alak upang hindi siya mahiyang aminin sa Don ang kanyang nararamdaman. Ang totoo niyan ay wala akong nobyo dahil may isang lalaki akong hinihintay. Napatango naman si Jericho at nag-iwas ng tingin. Okay, magbibihis na muna ako at mamaya na tayo mag-usap. Akmang aalis na si Jericho, kaya napahinga muli ng malalim si Viajem. Ikaw ang hinihintay ko, Jericho. Sigaw ng dalaga at pabilis na ipinikit ang mga mata. Napatigil naman sa paglalakad ang binata at unti-unting lumingon sa dalaga. Anong sinabi mo, sweetheart? Ikaw ang lalaking hinihintay ko. Gusto kita, Jericho. Ay hindi. Mahal na pala kita. Nahihiya lamang akong sabihin ito dahil sa agwat ng edad natin. Kaya ayokong ginugulo mo ang buhok ko dahil iniisip ko na baka bata pa rin ang pagtingin mo sa akin. Matagal ko na tong tinatago dahil natatakot ako na baka mapunta lamang sa walang pagtingin ko sa'yo. Unti-unting napangiti si Jericho at dahan-dahang lumapit kay Viajem. Bakit mo naman ako inunahan, sweetheart? Ako dapat ang unang magsasabi sa iyo niyan eh. Nagmumukha tuloy akong torpe nito. Dahan-dahan namang napabuka ang mga mata ni Viajem at agad nagtagpo ang kanilang mga tingin. Matagal na rin akong may pagtingin sa iyo, Viajem. Hindi ako naghanap ng ibang babae dahil hinihintay kita. Para sa akin, ikaw lang ang babaeng nakatakda na ibigin ko habang buhay. Masaya akong malaman na parehas pala tayo ng nararamdaman all this time. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Pero masyado akong bata para sa'yo. At masyado rin akong matanda para sa'yo, ganon? Age doesn't matter for me, honey. At kaya ko tong patunayan sa'yo. Hindi na nagsayang ng oras si Jericho at hinalikan na sa unang pagkakataon si Viajem. Nanlaki pa ang mga mata ni Viajem dahil sa wakas ay natikman na niya ang unang halik kay Jericho. Napakapit na lamang si Viajem sa liig ni Jericho at sinabayan ang halik ng binata. Nang bitawan na nila ang kanilang mga labi, ay pinagdikit ni Jericho ang kanilang noo at sabay pa silang napapikit. It's worth the wait, sweetheart. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. I want to marry you, Viajem. Tama na siguro ang paghihintay. It is, Jericho. Sobrang saya ko rin dahil all this time, pareho pala tayo ng nararamdaman. I can't wait to be your wife, love. I love you. Mas mahal kita. Lahat handa kong gawin upang mapasaya ka lang. Bukas mismo ay mamamanhi ka na ako sa daddy mo. Sana lang matanggap niya tayo. Malakas ang kutob ko na matatanggap niya tayo, Jericho. Dahil nakikita ko sa mga mata ni daddy na boto siya sa'yo para sa unika iha niya. Masayang nagpahinga ang dalawa sa gabing iyon. Tila nasa ulap pa ang pakiramdam ni Viajem dahil nasabi na niya sa wakas ang tunay na nararamdaman para kay Jericho. Hindi naman nagkamali si Viajem sa sinabi dahil ang Don pa mismo ang nagplano sa kanilang kasal matapos nilang ipaalam dito ang kanilang relasyon. Ikinasal na rin si Viajem at Jericho makalipas lamang ang 1 taon. Kahit kasal na ang dalawa, ay hindi pa rin makapaniwala si Jericho na asawa na niya ang nooy batang babae na kakulitan at tinatawag pa siyang uncle nito dahil sa agwat ng kanilang edad. Ganoon rin ang nararamdaman ni Viajem. Uncle niya noon, asawa na niya ngayon. At dito po nagtatapos ang isa na namang magandang kwento ng pag-ibig. This is Rian. Thank you for listening.